Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ako ay nahabag nang nalaman ko ang karumal-dumal na sinabit ng isang virtual assistant mula Batangas. Dahil hindi lamang siya basta-basta pinaslang, kundi siya ay pinahirapan pa ng sospek na gumawa ng krimen. At ang mas nakakagulat pa dito, sariling biyenan ng lalaki ang mastermind sa nakakagalit na krimen na ito. Para nga simulan natin ang ating istorya, kilalanin natin ang lalaki na si Eugene Mendoza Jr., 39 years old. Si Eugene ay naninirahan nga sa Padre Garcia, Batangas. Masipag, mabait at makadiyos. Ganyan ilarawan si Eugene ng kanyang pamilya. Palakaibigan din si Eugene at ayon sa kanyang mga kaibigan, ang lalaki ay madaling pakisamaan at mapagbigay. Mayroong kinakasama si Eugene na kililalang si Janina at mahigit 4 na taon na silang nagsasama. Ang pagmamahalan nga na magka-live-in partner ay nagbunga ng isang anak na lalaki. Nagtatrabaho bilang virtual assistant si Eugene. Ang virtual assistant ay trabaho na nagbibigay ng administrative, technical o support sa mga kliyente nila na maaaring nasa ibang bansa. At karamihan nga sila ay nagtatrabaho sa kani-kanilang mga tahanan. Madalas nga nilang ginagawa ang email management, scheduling, social media posting, data entry, at customer service upang mapadali ang buhay ng kanilang mga employer. Simple man pero masaya ang pagsasama ni Eugene at Janina. Lalo pang lumigaya ang relasyon ng mag-live-in partner dahil ng taong 2025 muling nagdalang tao si Janina. Tahimik lamang ang buhay ni Eugene at Janina sa barangay Maugat West. Pero isang araw, umalis si Eugene mula sa kanilang bahay at hindi na nakauwi pa. Ayon sa isang post sa social media, April 8, 2026 ng umaga, umalis si Eugene sa kanilang bahay upang mamalengke at bumili ng dog food. Subalit mula noon, hindi na nakauwi pa ang virtual assistant. Pati nga din daw ang motor ni Eugene na dala-dala ng lalaki ay nawawala. Hanggang sa kinagabihan, hindi na nakauwi pa si Eugene. Labis nga ang pag-aalala na nararamdaman ng pamilya ng lalaki. Nag-report nga agad sa mga pulis ang kinakasama ni Eugene na si Janina at ang pamilya ng lalaki tungkol sa pagkawala ng virtual assistant. Pero dahil wala pang 24 hours na ito ay nawawala, hindi pa idineklarang missing ang lalaki. Sa tulong nga ng mga barangay personnel, hinanap nila si Eugene mula sa mga dinaanan nito, subalit walang trace o bakas ng lalaki na siya ay dumaan. Maging ang motor ng lalaki ay hindi na nakita ng mga kawani ng barangay. Labis ngang nalungkot ang naramdaman ni Janina na mga oras na hinahanap niya ang kanyang live-in partner. Kahit gusto niyang suyurin ang kanilang lugar, mas pinili nga ng ginang na manatili na lamang sa bahay dahil meron siyang bagong silang na sanggol. Mabuti na lamang at tinulungan si Janina ng pamilya ni Eugene sa pag-aalaga sa bata. Kaya naman ng April 10 ng gabi, personal na hinanap ni Janina ang kanyang karelasyon. Nagtungo nga ang babae kasama ang pinsan ni Eugene sa isang ulingan. At sa kanilang paglilibot-libot sa lugar, natagpuan ni Janina ang cellphone at tsinelas ni Eugene. Kinabahan na nga si Janina at ang pinsan ni Eugene. Dito na sila nagdesisyon humingi ng tulong sa mga otoridad. Agad namang nagsagawa ng paghuhukay sa kaparehong lugar ang mga pulis. At makalipas nga ang ilang sandali, isang labi ng lalaki ang natagpuan ng mga otoridad. Agad namang dinala sa laboratorio ang labi upang malaman nga ang sanhi ng pagkamatay nito at para malaman ang pagkakakilanlan ng biktima. Nakuha din ng mga pulis ang isang pliers na pinaniniwalaang ginamit sa krimen. At ang gamit na ito ang naging dahilan kung bakit nawala ng ngipin ang biktima. At kahit hindi pa nalalaman kung sino ang lalaking nahukay na labi, malakas na ang kutob ni Janina na ito ang nawawala niyang karelasyon. At makalipas nga ang ilang oras, kumpirmado na ang nawawalang virtual assistant na si Eugene ang biktima na nakita sa hukay. Nang araw din na ito, pumunta nga sa programa ni Senator Raffy Tulfo ang kapatid at nanay ni Eugene para humingi ng tulong sa sinapit na lalaki. Sa programa, ipinakita nga ang kuha ng CCTV na nakita pa si Eugene sakay ng kanyang motor bandang alas 9 ng umaga. At bandang 9:40 ng umaga, nang nakapag-chat pa umano si Eugene kay Janina. At ayon nga sa chat ng biktima, siya ay nasa mahabang kalsada.
Nakatambay daw noon ang tatay ni Janina na si Jesus sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Edwin. Ayon kay Eugene, hinarang at pinahinto siya ng kanyang biyana na si Jesus pero hindi daw niya alam kung bakit. At pagkatapos nga noon, hindi na nakontak pa ni naman ang virtual assistant. Napag-alaman din sa programa na ang ulingan kung saan natagpuan ang labi ni Eugene ay pagmamay-ari ng ama ni Janina na si Jesus. Nakausap din sa programa ang kinakasama ni Eugene na si Janina. Ay nga sa ginang, ang labing natagpuan sa ulingan ay ang kanyang live-in partner dahil sa nakita niyang short na suot ng biktima. Git din ni Janina, siya ang bumili ng short na iyon para sa kanyang kinakasama. Sinabi din niya sa programa na tinanong niya si Eugene kung bakit siya pinaghihintay ng kanyang tatay. Sumagot umano si Eugene at sinabing hindi daw niya alam ang trip ni Jesus kung bakit siya pinag-aantay. Nag-send pa daw si Eugene ng 3 larawan kay Janina pero matapos iyon, hindi na nag-reply pa ang biktima. Kwento nga ni Janina, matagal nang may alitan ang kanyang live-in partner na si Eugene at ang kanyang ama. March 2026, bago daw kasi mga anak si Janina, nakiusap siya sa kanyang tatay na kung pwede siyang ihatid ng kanyang ama sa ospital. Malumanay naman daw kinausap ni Janina ang kanyang ama sa loob ng kanilang kusina. Sinabi umano ng kanyang ama, dapat siya ang maghatid sa kanyang anak sa ospital dahil sira ang baterya ng kanyang kotse. Sumagot naman si Janina sa kanyang tatay na ayos lamang kung hindi siya maihahatid ng kanyang tatay at papahatid na lamang siya sa kanyang mga tiyuhin. Makalipas ang ilang oras, nag-My Day daw ang girlfriend ng tatay ni Janina na si Almira. Sa My Day ng ginang, tila nagpaparinig daw ito na nang aabala pa si Janina sa kanyang ama. Labis na nasaktan si Janina nang mabasa ang post ni Almira. Ayon kay Janina, maayos naman ang usapan nila ng kanyang ama pero bakit para kay Almira nang aabala pa si Janina. Sa kanilang pag-uusap, nagkainitan nga ang mag-ama at nagalit si Janina kung bakit ganon ang sinabi ni Almira sa kanya. Naiyak na nga lamang si Janina at nakita ito ni Eugene. Kinuwento ng babae sa kanyang living partner ang tungkol sa naging pag-uusap nila ni Jesus. Pinayuhan daw si Janina ni Eugene na wag nang umiyak dahil baka ito ma-stress at bigla na lamang manganak. Makalipas nga ang 10 minuto, bigla na lamang kumatok si Jesus sa kwarto ni na Eugene at Janina. Hinarap ni Eugene ang kanyang biyanan at nagkaroon sila ng komprontasyon. Sinabi nga ni Eugene kay Jesus na bakit daw ganon ang trato ng lalaki sa kanyang anak, gayong buntis ito at malapit ng mga anak. Tinanong din ni Eugene na hindi daw ba nag-aalala si Jesus kay Janina. Sumagot umano ang lalaki at sinabing wala daw siyang pakialam kung mapahamak man si Janina o kung anuman ang mangyari sa babae. Dito na nga nag-init ang ulo ni Eugene at sinabihan si Jesus na wala itong kwentang tatay dahil wala man lang itong pakialam kung mapahamak ang kanyang anak na buntis. Kwento ni Janina, makalipas nga ang 2 araw. Nag-usap sina Eugene at Jesus at naging maayos naman ang lahat. Sinabi din ni Janina na nang araw na nawala ang kanyang karelasyon na si Eugene, tinanong niya ang kanyang ama kung nasaan ang lalaki. Sumagot umano si Jesus at sinabing bakit lagi siya ang pinagbibintangan ni Janina. Matapos iyon, nakita daw ni Janina na kumain pa si Jesus at si Almira sa loob ng kanilang bahay. Pagkatapos, magkasabay daw na naligo ang kanyang ama at nobya nito. At hindi na nga namalaya ni Janina pero bigla na lamang daw umalis si Jesus at Almira sa kanilang bahay. Nanawagan nga si Janina sa kanyang ama na kung wala itong kinalaman sa sinapit ni Eugene, sana ay lumutang na si Jesus. Sinabi pa ni Janina na sana man daw maawa si Jesus sa mga apo nito na naulila ni Eugene. At dahil nga sa mga impormasyon na ito, itinduturing ng person of interest sa pagkawala at pagkamatay ni Eugene ang kanyang biyana na si Janina. Napag-alaman naman na si Jesus ay nagmamay-ari nga ng ulingan at itikan sa kanilang lupain. Maliban doon, meron pa daw itong madalas na puntahang lupain sa kanilang bayan. Ayon sa mga pulis, ang live-in partner ni Jesus na si Almira ay isang piyansadora. Agad namang pinaghahanap si Jesus at Almira ng mga pulis para mabigyan ng linaw ang kaso. Bukod sa pagluluksa, galit nga ang nararamdaman ng pamilya ni Eugene. Maging ang mga kaibigan nito ay nanawagan nga ng hustisya sa social media. Doon ay ibinahagi nga nila kung gaano kabuting tao ang lalaki
Kaya naman palaisipan sa kanila bakit ito dinanas ng virtual assistant. Base sa ginawang pagsusuri sa labi ng biktima, matinding paghihirap ang dinanas ng lalaki bago siya tinuluyang bawian ng buhay. Pinaniniwalaan nga ayon sa mga balita, ang ulong bahagi nga ng biktima ay nasira. Bukod doon, matinding pagkawasak din sa kanyang muka ang tinamo ng biktima. Pinaniniwalaan din na ang ibang bahagi ng katawan ng lalaki ay nagtamo ng mga matitinding pinsala dahilan para nga ito ay hindi na maging buo. Hindi ko na nga may didetalye ang lahat kung paano pinaslang ang biktima pero sobrang brutal na ito kung ating iisa-isahin. At nasasabi ngang pinahirapan talaga si Eugene bago siya pinatay. Halos hindi na nga makilala ang lalaki sa dami ng tinamo niyang pinsala. Sadya nga namang nakakapanlumo at nakakadurog ng puso ang sinapit ng responsableng ama. Git nga ng pamilya ng biktima, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng mga sospek sa inosenteng si Eugene. At April 11, 2026, nang naaresto nga ang mastermind sa pagpaslang kay Eugene. Nagsagawa nga ng hot pursuit operation ang mga otoridad bandang alas 5 ng hapon kung saan nadakip ang sospek na nagngangalang Jesus sa barangay Namunga habang naaresto naman sina Edwin at Aniceto sa barangay Maugat West. Kung matatandaan, nabanggit nga sa text ng biktimang si Eugene si Edwin. At ay nga sa pinsan ni Eugene, ang sospek na si Edwin ay hindi makatingin sa kanilang mata nang kinausap nila ito hinggil sa pagkawala ng lalaki. Pero sa huli, ito pala ang sangkot sa nangyaring krimen at siyang naghukay ng lupa kung saan ibinao ng biktima. Ang isa pang sospek na si Aniceto ay kilala daw na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa kanilang lugar. Ay nga sa salaysay ni Aniceto, isa siya sa nanakit at nagtali kay Eugene. At base nga sa post ng pinsan ni Eugene, ang mastermind sa nangyaring krimen na si Jesus ay gumagamit daw umano ng ipinagbabawal na gamot magpahanggang ngayon. 2 beses raw itong na-rehab pero bumalik pa din si Jesus sa kanyang mga bisyo. Ay naman sa post ng kapatid ni Eugene, nakiusap pa daw ito kay Jesus bago nga gawin ang krimen. Nagmakaawa daw si Eugene kay Jesus na wag siyang paslangin dahil meron siyang mga anak na apo ni Jesus. Tinanong pa nga ng biktima ang sospek kung ano ba ang kasalanan niya sa lalaki. At ay nga sa kanyang mga kataga, "Papa, wag po, Papa. May mga anak po ako, mga apo nyo. Ano po bang kasalanan ko sa inyo?" Ayon sa pamilya ng biktima, simula pa lamang ng pagkamit ng hustisya ang pagkakulong sa 3 mga sospek. Git nila, sana din daw ay maaresto ang kinakasama ni Jesus na si Almira at base nga sa nakuha nilang impormasyon, malakas daw umano ang kapit sa loob ng kulungan ni Almira dahil siya ay piyansadora. Sa ngayon, nagpapatuloy nga ang investigasyon ng mga pulis upang matukoy ang motibo ng mga sospek sa ginawang pagpaslang kay Eugene. Inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaukulang kaso ng murder laban sa 3 mga sospek. Habang gumugulo nga ang investigasyon, nakakulong na ang sospek na sina Jesus, Edwin at Aniceto. Napakasakit nga isipin ang lahat na dinanas ni Eugene sa kamay ng sarili niya pang biyanan. Tanong nga ng pamilya ng biktima, hanggang kailan at ilang pang inosenteng buhay ang mawawala dahil sa mga drug addict. Ilang pangarap pa nga ba ang wawasakin ng masamang bisyong ito? At ilang pamilya pa ang magdudurog dahil ang kanilang mahal sa buhay ay walang awang pinaslang ng mga taong lulong sa ipinagbabawal na gamot. Para naman sa ating pangalawang storya, tayo ay magtungo sa Indonesia. Sa Makassar, Indonesia, nagmula ang babaeng si Maspawati Lian, 33 years old o tawagin na lang nating Maya. Si Maya ay merong 2 kapatid at ang kanilang mga magulang ay parehong mangingisda. Dahil sa simpleng buhay, hindi na nakapag-aral pa ng kolehiyo si Maya. Napilitan din ang babae na maghanap na lamang ng trabaho kung saan siya naging empleyado ng tindahan ng patuka. Sa isip nga ni Maya, ayaw niyang manatiling mahirap na buhay na kanyang kinalakihan. Kaya naman ng taong 2017, mula sa kanyang probinsya, umalis si Maya para maghanap ng pagkakakitaan. Pero imbis na trabaho, pag-ibig ang nahanap ni Maya. Nakilala nga ni Maya ang lalaki na si Vino Santoso, 38 years old. Ang pamilya nga ni Vino ay nagmamay-ari ng mga maliliit na negosyo. Si Vino ay nagmamay-ari nga ng 3 tindahan ng bag, cap, belt at iba pa. Nag-apply nga noon si Maya bilang tendera sa isa pang tindahan ni Vino.
At dahil sa awa kay Maya, binigyan siya ng tirahan ni Vino. At dahil araw-araw nagkikita ang dalawa, napalapit ang kanilang loob sa isa't isa. Hindi nagtagal, tuluyan nang nagkaroon ng pagtingin sina Maya at Vino sa isa't isa. At nauwi nga ito sa isang relasyon ng taong 2018. Medyo magkaiba man ang buhay ng dalawa, masaya ang naging takbo ng kanilang relasyon. Subalit mayroong isang tutol sa pagmamahala ng dalawa. At ito ang nanay ni Vino. Ang ginang ay kinilalang si Sumien Siregar o tawagin na lang nating Elena. Para kay Elena, hindi bagay sa kanyang anak si Maya dahil tindera lamang ang babae sa negosyo ng kanyang anak. Pakiramdam din ng ginang, peperahan lamang ang kanyang anak ni Maya. At ang tungkol nga sa nararamdaman ni Elena ay sinabi niya sa kanyang anak na si Vino. Hindi naman nagustuhan ni Vino na hinusgahan agad ng kanyang ina ang kanyang kasintahan. Sinabi pa ng lalaki sa kanyang ina na sa kanyang pagkakilala may mabuting puso si Maya at ipinagtanggol nga ni Vino si Maya sa kanyang ina. Nasaktan nga si Elena sa sinabi ng kanyang anak. Pero naisip din ng babae na baka ginagamitan ng black magic o gayuma ni Maya ang kanyang anak. Kaya naman naghanap ang ginang ng isang shaman para mawala ang pagkaumaling ni Vino sa kanyang kasintahan. Samantala, nakita naman ni Vino ang potensyal at talino ni Maya kaya inalok niya ang kanyang kasintahan na mag-aral muli. Hindi nga makapaniwala ang babae na siya ay makakapag-aral na. Kumuha nga si Maya ng short course tungkol sa business administration at basic computer skills. Kapag wala namang pasok ang babae, sinisigurado niyang nagbabantay pa din siya sa mga tindahan ng kanyang kasintahan na si Vino. Patapos na nga noon dapat sa pag-aaral si Maya nang siya ay nagdalang tao. Napakasaya nga ni na Maya at Vino matapos malaman na buntis ang babae. Hindi naman nagustuhan ni Elena ang kanyang narinig nang nalaman na buntis si Maya. Kumilis nga ang babae at kinausap ang shaman na paghiwalayin ang kanyang anak at si Maya. Ang shaman ay tila albularyo nga sa bansang Indonesia. Pero sinabi ng shaman kay Elena na hindi sila basta-basta pumuputol ng relasyon ng tao nagmamahalan. Labis namang nainis si Elena dahil hindi pala magtatagumpay ang kanyang mga plano. Dahil dito, naghanap nga ng ibang shaman si Elena na gumagawa ng kulam, barang at gayuma. Sinubukan nga ni Elena na gayumahin ang sarili niyang anak para ma-inlove ito sa ibang babae. Pero hindi ito gumana sa lalaki. Sa kabilang banda, tumira na sa isang bahay ang magkasinta na sina Vino at Maya. Maayos naman ang pagbubuntis ni Maya hanggang sa nanganak na ito ng isang anak na lalaki. Sinubukan naman ni Elena na kulamin si Maya upang ito ay magkaroon ng sakit sa balat. Subalit tulad ng una, wala namang nangyaring masama sa babae. Galit na galit naman si Elena dahil tila wala ngang gumagana sa kanyang mga plano. Mas tumindi pa ang inis ng ginang nang nalaman niya na ikakasal na pala ang kanyang anak at si Maya. Ipinahayag nga ni Elena sa kanyang anak at sa kasintahan nito na hindi siya sang-ayon sa relasyon ng dalawa at sa kanilang pagpapakasal. Pero sa kabila nito, pinakasalan pa din ni Vino si Maya. At tila nga nawalan na ng pag-asa na paghiwalayin ang magkasintahan. At isang araw, nasira nga ng sunog ang bahay ng mag-asawa. Dahilan para tumira sina Vino at Maya sa bahay ng ina ng lalaki. Malugod namang tinanggap ni Elena ang kanyang apo pero hindi ang kanyang manugang na si Maya. Dahil dito, madalas nga magkita sina Elena at Maya. Tulad nga ng inaasahan, maraming hindi pinagkasunduan ang dalawa. Isa na nga dyan ang tungkol sa pagpapalaki sa apo ni Elena. Bukod doon, pati mga gawain sa bahay ay pinag-aawayan ng dalawang babae. Nagkaroon din ng malaking alitan ang dalawang babae tungkol sa nawawalang alahas at pera na Elena. Nang mga panahon na ito, bukod kay Maya, may isa pang bagong dating sa buhay ni Elena. Ang kasambahay ng ginang. Pero nang nadiskubre na nga ang tungkol sa mga nawawalang gamit ni Elena, biglang naglaho ang kasambahay. Binalaan naman ni Elena si Maya na kung hindi niya ibabalik ang pera at alahas, baka buhay na niya ang maging kapalit. Giit naman ni Maya, wala sa kanya ang hinahanap na pera at alahas ni Elena. Pinalughog pa nga ni Elena ang kwarto ni Maya pero wala naman siyang nakitang malaking pera o alahas. Dahil dito, hindi nga maiwasan ni Maya na magsalita ng masama laban sa kanyang biyanan matapos siyang pagbintangan nito. Pero pakaramdam ni Elena, sumusobra na talaga si Maya at dito na siya naghanap ng mga taong handang gawin ang kanyang masamang plano.
November 22, 2022, ng gabi ng araw na ito, si Maya ay naiwan lamang sa kanilang bahay mag-isa. Dahil ang kanyang anak ay hiniram ni Elena at umalis ang maglola. Habang si Bino naman ay nasa tindahan pa nila noon. Nagulat na lamang si Maya nang bigla na lang pasukin ng grupo ng mga kalalakihan ang kanilang bahay. Sa kwarto nga ni Maya, pumasok ang isang lalaki na si Badu. Pinigay naman ni Maya ang lahat ng kanyang pera at mga alas. Ngunit hindi kinuha ng lalaki ang pera o alas ng mga ito. Bagkus ay pinilit na kinuha ng lalaki si Maya at tila naghalabulan pa sila sa loob ng bahay. Sa huli naabutan si Maya ni Badu at bigla na lamang siyang sinakal nito. Nanaig nga ang lakas ng lalaki kaya hindi na nakagalaw pa si Maya at tuluyan nga siyang binawian ng buhay. Iniwan na nga lamang basta-basta ni Badu ang labi ni Maya sa kama at makalipas nga ang isang oras nang nadiskubre na ni Bino ang sinapit ng kanyang misis at tumawag siya ng mga pulis. Agad namang sinimula ng mga pulis ang kanilang investigasyon at base nga sa kanilang pag-iimbestiga, hindi tugma sa nangyaring krimen na pagnanakaw ang sinapit ni Maya dahil wala namang nawawala sa buong bahay. Hindi naman na kailangan pa ng mga pulis na ipagpatuloy ang investigasyon dahil isang sospek nga ang sumuko at ito ay si Badu. Ayon nga sa sospek, ang utak sa nangyaring krimen ay walang iba kundi ang mother-in-law ni Maya na si Elena. At bilang ebidensya, ipinakita nga ng sumukong sospek ang mga text ni Elena na nagsasabing pwede na silang puntahan sa bahay ni Maya ng gabi nang nangyari ang krimen. Agad namang dinala sa police station ang biyanan ng biktima na si Elena. Tutulman si Vino na pahirapan ng mga pulis ang kanyang ina sa interogasyon, wala siyang nagawa nang dalhin ang ginang ng mga otoridad. At pagdating nga sa police station, agad namang umamin sa nangyaring krimen sa Elena. At ay nga sa ginang, hindi naging masunuring manugang si Maya sa kanya. Pinagnanakawan din daw siya umano ng biktima. Pero nang tanungin si Elena kung meron ba siyang ebidensya laban kay Maya, sumagot ang ginang na wala. Matapos nga ang ilang oras na interogasyon, umamin na si Elena sa mga otoridad. Ayon sa ginang, nagdilim na ang kanyang paningin at gusto niyang maghiganti kay Maya kaya niya pinatay ang babae. Sa huli, kinasuhan nga si Elena at ang mga sumukong suspect ng murder at sila ay ikinulong. Hinanap naman ng mga pulis ang iba pang suspect sa pagpaslang kay Maya subalit sila ay bigo. At sa pinakahulingang balita, nakakulong pa din si Elena at wala pa ring hatol na bumababa sa kanya laban sa biyanan na pinatay ang sarili niyang manugang. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!